Father God, we thank you once again for your presence upon us this evening. Salamat po Panginoon sapagkat pinagsama-sama mo na naman po kami. Salamat sa masayang pagtatagpo ng bawat isa po sa amin as we gathered together. We enjoyed the fellowship with one another sapagkat alam po namin that you are in the center of this fellowship, of this gathering. Salamat po sa mga men and women of Rads to Riches, Panginoon, na nagtataguyod ng kumpanyang ito upang maging successful po ito. May your hands be so heavy upon every one of us tonight as we listen to your word, as we listen to your message. May you bless us and provide us with wisdom, knowledge, and understanding so that we could grasp everything that we will be hearing tonight. In Jesus' name, amen. Alright, sige po. So, sige, tuloy na po natin to. Dalawa po kasi yung nasa slide ko po tonight. Isang sanctity of marriage, siya isang gratitude. Naka-ano na po ba ako, Coach LV? Naka-share screen na po ako. Ay, naka-host na po ako. Pwede po mag-share. Kaya, hindi pa po ako nakakapag-share. Coach LV. Yan na po. Try mo po again. Salamat po. Alright. So tonight po, we're going to tap on the topic of sanctity of marriage. Wow, ganda ng wedding ring. Ano po? Pag sinabi mo nating sanctity, ano po ba ang first thing in mind natin? Sanctity. Salamat po sa napakaraming sumagot. Tuloy na po natin ang tanong po natin. Ito po, pag-aaralan po natin is the relevance of the sanctity of marriage to building or in building our business. Ano po bang meron sa sanctity of marriage pag binubuo natin yung ating pong hanap buhay? Number one po is to minimize and eradicate family problems such as separation, annulment, and broken homes. Yan po yung isa sa number one na relevance ng Coach, hindi nakikita yung screen mo, Coach. Blanco pa. Sorry po, ayan. Okay, yan Kulang na. pala ako sa pindot. Sa dalawa kasi screen na tinitingnan ko po. Okay. Sige po. To minimize and eradicate family problems such as separation, annulment, and broken homes. So, isa po sa mga relevance ng sanctity of marriage ay ma-eradicate po. If not totally eradicate, at least ma-minimize. Lalong-lalo na po yung mga separations, annulment, and broken homes. And then to eradicate unlawful acquisition of wealth. Ayan, alam niyo po kasi sa gobyerno po itong topic na to namin ginagawa. Sorry. Binago ko yung word kasi po ito po ay graft and corruption sana. Pero nilagay ko po since tayo po ay mga business people to eradicate unlawful acquisition of wealth which arises if there is more than one family. Tama po ba 'yon na pagka hindi lang isa ang pamilya natin, we tend to do a lot of extra activities para lang kumita pa tayo to the point na tayo po ay gagawa na ng mga unlawful na pag-gain ng wealth, 'di ba? Tama. So ang root causes po of broken marriages ay number one po, finances. Tama po ba 'yon? Maraming pamilya nag-aaway po din, maraming asawang nag-aaway pagdating po sa finances. Yung lalaki walang trabaho, mababa ang sweldo ng lalaki. Si Mrs. naman medyo hindi magaling mag-budget kasi aminin natin sa hindi, wala pong school na naitayo ang kahit na anong universidad para magtaguyod ng pamilya. Matututunan na lang po natin yan hands-on. Wala pong degree na pwede tayong pasukan para maging doctorate tayo sa family sa pagtataguyod ng pamilya. Hindi po, natututunan na lang po natin yan once we're there. So, minsan poor budgeting. Hindi po natin talaga na gagawang mabuti yan kung minsan dahil mga bago, lalo sa mga bago nagpapamilya. Personal differences po.
immaturity, responsibility, interference of in-laws. Tama po ba yun? Yung mga nakapisan, nakapisan sa mga in-laws. Di po ba? Tama. Minsan mas Tama po. minsan mas Tama. matimbang yung may tama tayong lahat yan. Mas matimbang yung pananaw ni Mister doon sa ginagawa ng nanay niya kaysa sa ginagawa ng asawa niya. Mga ganung mga bagay po. So, which leads sometimes sa immaturity rin ng mga tao rin, ng mga ng couples. Unfaithfulness, binibilisan ko na po ng konti. Unfaithfulness, adultery, sexual dissatisfaction or sexual affairs, yung infidelity, ika nga. Vices for self-satisfaction. Ayan, kasama rin po yan, yung mga nagiging bisyo. So, yun po yung mga factors minsan or kadalasan ng broken marriages. Okay. Teka lang po, nawala yung aking slide. Alright. Let's proceed po. Alright. Marriages. Dalawang klaseng marriages po, meron tayong itatap lang po, at least dalawa lang. Yung marriage of convenience. Alam po ba natin kung ano yung marriage of convenience? Yeah. Yeah, marriage of convenience ay for benefit, marriage for benefit Yeah. rather than love. Yung mga nag-aasawa kasi, usapang makatotohanan ito. Artista, papakasalan ng politiko kasi gagamitin sa kampanya. Yes. Diba po? Milyonaryo, pakakasalan ng isang babae kasi pera ang habol. So, So, bilyonaryo din, pwede rin. Pakasalan yung bilyonaryo. pwede rin yun, For no? security Pwede rin yun. purposes. Benefits. It's more of benefits rather than love. Diba? Ayan. So, yung pong marriage of convenience ay a marriage intended to serve a financial or political purposes and is not based on their love for each other. Ano naman po yung godly marriage? Ayan. Ang godly marriage naman po is an exclusive relationship involving one man and one woman only. Ulitin ko po, one man and one woman. And then meron pong nakasunod only. Hindi po also. Papindot ng screen. Ay, Papindot ano ba yun? po. Ayan. One man and one woman only, hindi po also. Okay po? Malinaw po yung spelling po na binabasa po natin. So, no Yes. bigamy, no polygamy, no extra relationship. Alright? A permanent relationship, a lifetime commitment, a secure and unbreakable bond must be the most satisfying and rewarding of all lifetime experiences. Yes po ba? Ayan po yung godly marriage, permanent Yes po. relationship. Pag sinabi po natin permanent, Till death do us part. yes, till death do us part. Kamatayan lang, kagaya ng kay Pastor Kino, kamatayan lang ang maghihiwalay sa kanila. Pero labas doon, wala na. Kaya nga po yung ating pong lisensya po, di ba, dati marriage license yan. Marriage contract yan. Ngayon, marriage license na. Kasi po yung contract na-expire. Yung lisensya, nire-revoke lang po yan. Pero sa mag-asawa, it's a bond po talaga. It's a bond. It's a covenant with each other. Okay po? Ayun yun Yes. ang man and a woman deeply in love with each other and in a wonderful and blessed occasion, solemn and sacred event. Ayan, yung mga, kaya nga sinasabi natin, kagaya ngayon, napaka-commercialize ng kasal. Sana habang buhay, ganyan kayo. Kasi ginastosan nyo ng todo kalahating milyon para lang sa isang araw na kasal. Pagkatapos, after 1 year, naghihiwalay na. Ano, sana yung talagang ginawang sacred talagang for good, for lifetime. Okay, next po is family. What is family? The basic unit of society without which no social structure can hold. Tama po ba yun? So, smallest, basic unit of society. Di ba po? Pamilya. Kaya nga kahit saan, kahit dito sa Rads to Riches, tawag natin sa atin pamilya. Hindi po tayo organisasyon. Tayo ay pamilya. Diba? There's no barangay, no city, no province, no region, and no nation without the family.
Tama po ba yun? Kasi nag-umpisa ang lahat sa pamilya. Tama po. Where the family goes, the nation goes as well. Imagine the impact of broken families to society. Ano po ba yung mga impact niyan? Social science reveals that most dysfunctional youth, including street children, juvenile, prostitutes, substance abusers, youth offenders, and criminals are product of what? Broken homes. Di po Broken ba? homes. Yung mga nasa kalye ngayon, di ba most of them are products of broken homes. Yes. Kaya ganun kalaki ang importansya ng solid family sa society po natin. Amen. Marriage as God intended. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 18 to 22. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Not now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the skies, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. The Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Kaya po, naniniwala po ako, lalo po kayo mga kababaihan, kayo po yung isang, ano ba yung Tagalog ng rib? Anong Tagalog ng rib po? Kayo po ang isang tadyang. Adyang. Kayo po ang isang tadyang sa inyong kabiyak. Yes. Mga kalalakihan po, kulang Kulang kayo ng isa. kulang ng tadyang 'yan. Pagka Hindi kayo yan, nag-asawa, tadyang. yun ang nagiging kabuuan ng aming tadyang. Pero Sabi hindi ko naman na po eh, kaming ako isang tatadyakan. tadyang. Tama si Sir Raj. Oo, tadyang yun at hindi Tadyang lang, tadyakan. hindi tadyak. Okay po. Walang ganun. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Kaya nga kayo, woman. Okay po? So, ano po ang sanctity of marriage? Sanctity, ang meaning po ng Webster, the state of being holy or sacred. Yan ang sanctity. Holy, sacred. Ang marriage naman po is an institution whereby man and woman are joined socially and legally for a common good. Marriage. Yan. So, ang marriage po is divinely instituted. For this cause will a man go away from his father and his mother and be joined to his wife, and they will be one flesh. And the man and his wife were without clothing, and they had no sense of shame. So, ito po yung pagkakadesenyo ng Diyos po sa ng Diyos sa marriage. Alright? So, pag pinagsama na po natin sila, sanctity of marriage. Ang sanctity of marriage po is designed for the happiness of a man. Sabi po nung Genesis chapter 2, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. Okay? Hindi po sinabing to be lonely. Ang sinabi po is to be alone. I will make a helper suitable for him. So, ang ating po mga kabiyak ay katuwang po natin, hindi po siya maid. Helper po ang tawag po dito, hindi maid. Okay po? So, kasi katuwang po natin siya sa lahat ng bagay. Yan po ang bumubuo ng kaisahan natin. Yan. And then, isa pa po is the happiness of a man. Alright? The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So, gano'n pa rin po, it's the happiness of a man. And then, isa pa po is increase the human population. Kaya po, alam nyo, ang Diyos, segue ko lang po, matalino po ang Diyos talaga. Kasi naglagay po siya ng Himalayas in between India and China. Walang tumawa. Yeah, tumawa ako hindi mo narinig. Hindi ko nakikita kasi kaya naglagay ang Diyos ng Himalayas in between India and China. Kasi kung hindi po, Ilang billion mapopopulate na sila po, ngayon. mapopopulate po ang buong mundo ng Indian at Chinese mixed together. Increasing the human population. Alright? And then another po is honor. Let marriage be honorable among all, and let the bed be undefiled. For fornications and adulterers, God will judge. Ayan, kailangan daw po yung ating pong mga kama ay undefiled o hindi madungisan. Kasi po, may honor po in the sanctity of marriage. Both sa husband and wife.
And then, ano pa po? Raising up godly seeds. Yan. And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed? Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. So, meron po, nakapoproduce po tayo ng godly seed. Ano pa po? Preventing fornication, but because of fornications, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Yan. Para po ma-prevent daw yung fornication, dapat si lalaki meron lang isang kabiyak na babae, at si babae meron lang din isang kabiyak na lalaki. Isa lang. Own. Walang extra. Okay po? And then, covenant relationship. Yet he say, wherefore, because the Lord had been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion, the wife of thy covenant? Sabi po. So, so, yan po yan po ay ah, nagpapatunay po sa covenant relationship po natin. And dudugtong pa po natin, for the Lord, the God of Israel, said that he hated putting away for one covered violence with his garment, said the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. Yan. Therefore, yan po, sabi, sanctity of marriage means a sacred union of a husband and wife for the purpose of establishing a family. Yes po ba? Yes. Okay po. So, bond between man and woman. Mga intro lang po muna ito. Para hanggang matapos, introhan na lang po natin. They become one. Yan po. So, ang bond po between man and woman, una is they become one. Number two, in love, they absorb the best from each other. Yan. Pakiulit nga po nating basahin kahit wag niyo na bubuksan ninyong mga microphone. In love, they absorb the best from each other. Ano po ibig sabihin nun? In strife, they absorb the worst. So kanina po, sabi in love, they absorb the best. Ngayon naman po, in strife, they absorb the worst. Di ba? Yung pangako natin sa mga asawa natin, yung pangakuan natin sa altar, di ba? In sickness and in health, For in better or for richness worse. and poor, for better, for worst, till death do us part. Yes po ba? Yung pangako natin eh. Yung po ba yung recitation lang sa harap ng pastor o pare? Hindi po siya recitation lang. It's a covenant na ginagawa po natin in witness of many visitors po natin na sinasabi po natin that till death do us part. Ayan. This Kasi band hindi so recitation. nire-recite na lang kasi ko minsan yan eh. Okay. This band is so strong that marriage covenant is meant to be enjoyable. Enjoyable po ba ang marriage? Yes. Lasting and permanent. Okay? God being the author of marriage said, so then they are no longer two, but one. Okay? So hindi na sila dalawa, meaning hindi na sariling desisyon lang, sariling isip lang ng isa, kundi nag-iisa na sila lagi ng mga desisyon, nag-iisa na sila lagi ng mga plano, nag-iisa na sila lagi ng mga pananaw, kasi they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Right? Oh, ito naman po. Pag-usapan pa po ba natin to? Okay, sex daw po is wonderful and beautiful. Yes po ba? Bata. Meron po ba? Meron dumating? God invented it, but God designed sex for the beauty of the marriage relationship and nothing else. And for somebody who thinks that he or she can cheat God to take the pleasure of sex apart from marriage, God avenges immorality. So, maaaring makapagtago tayo sa asawa natin, pero sa Diyos hindi po tayo makakapagtago. Kahit saan po, nandun ang Panginoon. Nakikita po yung ginagawa natin. So in front of our spouse, maging matapat po tayo.
labas sa mata ng ating mga asawa ay maging matapat din po tayo kasi po nakikita po tayo ng Panginoon. Yes po? In God's mind, the real purpose of marriage is oneness, which blesses and strengthens both partner. But what happened to people who have bonded together with many people through fornication or adultery? Ano po kaya nangyayari? Ayan. Sa mathematics daw po ng marriage, 1 plus 1 is equals 1. The two shall become 1. Ayan. Pero in mathematics of fornication, 1 plus 1 equals 2. Okay po? And then, sa mathematics ng adultery, 1 plus 1. Kasi sa adultery, may plus 1 pa, it becomes 3. Kaya ang nangyayari po, ang tao ay gumagawa ng diskarte para kumita. Ang kagandahan po kung tayo po ay tapat sa ating mga kabiyak. Ang unang benepisyo po ay kagaya sa Rads to Riches, magkasama tayong nagtatrabaho. Pinasok natin sila sa ating pong mga network at kasama natin sila na gumagawa at tumatrabaho nito at magkasama natin ini-enjoy ang lahat ng bagay na ginagawa natin. Kasi po, kung hindi po kasi ganon, ang mangyayari po, kakanta po tayo ng ganitong kanta. How can I tell her about you? Ay, hindi ko alam yung kanta na yan. Talaga. Sige po. So, yun po yung song na yon. Na minsan hindi ko iniintindi yung lyrics ng kanta na yan eh. Minsan natutuwa lang ako sa melody niya. Minsan nasa kotse kami ng mag-asawa. Kinanta ko siya dahil yun ang tugtog sa radyo. Sabi ng asawa ko, sino ba kinakantahan mo niyan? Kasi natauhan ako, nagulantang ako, halos napapreno ako dun sa tanong ng asawa ko. Kasi sabi ng lyrics, everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? So, ibig sabihin, you're doing something outside the sanctity of your marriage. Ayan. So ito gusto ko sanang tanggalin to pero ito po ay masyadong makatotohanan po ito. If a woman has sexual relationship with several men, her spirit and soul seek every one of them. Her spirit is scattered and torn apart. On the other hand, a man's spirit is built to find, protect, bless, nurture, and provide for that woman. Ito po yung sa standpoint lang po ni Dr. Jan. So wala po itong kinalaman po sa gender and development po natin. Pero kasi natukoy lang po dito woman. Vice versa, pwede po yung mangyari. Kaya lang, hindi ko alam kung merong bata na nandito ngayon sa atin. Pero kasi ang katotohanan po nito, kunwari ang lalaki po, kunwari ang lalaki ay pumatol sa isang prostitute. So alam naman po natin ang prostitute is doing paano ba sabihin to? Pasensya na po, hindi ko pa naranasan kasi to eh. Pero sa mga pelikula, sinasabi nila mas magagaling, di ba? Mas magagaling daw magtrabaho sa kama ang mga prostitutes. So pagdating natin sa bahay at tayo ay sinusumiping sa asawa natin, yung espiritu ng prostitute na yon ay nadadala natin at hinahanap natin yon sa asawa natin. Okay? So ganun ang nagiging espiritu na pumapasok sa atin once na tayo ay pumatol sa iba maliban sa asawa po natin. So vice versa po yon. So ano po ang results ng immorality? Number 1 po yung social effect. Loss of honor and public disgrace. Immorality is not a private affair. So meron po yung nawawalan po tayo ng honor at saka nagkakaroon tayo ng kahihiyan po sa publiko once na tayo po ay naging immoral sa ating pong marriage. Physical consequences, physical abuse, or venereal disease, or even death. Alam naman po natin to, di ba? Emotional effects, guilt and bothered conscience. Ito po mahirap takasan. Yung guilt, the moment na tayo po ay naging hindi tapat sa ating kabiyak.
So, is there hope for those whose lives shattered because of sexual immorality? Is there hope? The, Yes. the answer is yes. Of Tama po. course. There is hope. Apo. Ayan. So, tingnan mo natin lang. 7 stages in a godless. Okay, aditin mo natin. 7 stages in a godless marriage. Okay, the path to isolation leads to despair. Tingnan po natin. Una, nandun po tayo sa romantic stage. Liligawan, tapos bagong kasal, laging naglalambingan. Gusto, oras-oras nag-honeymoon. Oras ng tanghalian, nag-honeymoon pa rin. Ganon sila ka-sweet, ganon kalabing kahit saan. Talagang ganon katindi yung pagmamahalan. Tapos noon ay dumating na sila, lumilipas ang panahon, dumating sila sa transition stage. Okay? So, nagkakaroon sila ng adjustment sa isa't isa. Susunod po ay reality stage. Ba't naman ganyan ang bilbil mo? Ang laki-laki. So, nakikita na, no? May mga nakikita na yung katotohanan, nadidilat na ang mata, nawala na yung yung tabing ng pag-ibig sa kanya. Nakikita na yung mga pangit sa kanyang kabiyak. And then ano pa? Labanan na kung sino magdedesisyon. Ito ang gusto ko, hindi, ito gusto ko. Ayan, nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo. So pag nanalo ang isa, ang nangyayari ay gantihan na, retaliation na. Kung kaya mo, kaya ko rin. Yan. Tapos, ito na, hindi na nagpapansinan. Hindi na nagkikibuan. Honey, gutom ako. Magsaing ka, kumain ka. Ayan. Tapos, ang last stage po ay, ayan na, naghiwalay na. So, yan po yung godless marriage. Pero the path to oneness leads to hope. Sa godly marriage naman, tingnan natin. Know God's purpose, number 1. Tapos susunod po, anong gagawin nila? Discover God's plan. Number 3, experience God's power. And then lastly, I enjoy God's reward. So yan po yung path to oneness. At dito po natin makikita that there is hope talaga. Kung magbabago lang tayo ng isipan natin at itutuwid natin yung mga pagkakamali natin, malalaman natin kung ano yung purpose ng Diyos sa ating pong buhay bilang may asawa. Makita natin ang mga plano niya, ma-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay ng buhay mag-asawa natin. May enjoy po natin yung reward ng Diyos sa atin. So no amount of success in business or in our workplace will compensate for our failure in the home. Alam niyo po, sabi ko sa inyo noon, may kasabay akong pinasok na networking business. Kasabay ng Rads to Riches. Okay? Medyo mas mahal siya, kung hindi naman sobrang mahal, pero mas mahal po talaga siya kumpara dito sa atin. Pero mula nung pumasok ako doon, hindi na po ako nagpakita ulit sa kanila. At hinayaan ko na lang yung account ko na nandoon. Sabi ko doon sa nag-recruit sa akin, ikaw na bahala dyan sa account ko. Kung kumita o hindi, ikaw bahala. For a simple reason, kasi nakita ko kung paano sila magtrabaho. Yung nag-recruit sa akin, dati ang mga post noon pag Sunday, family. Siya, asawa niya, mga anak niya, mga apo niya, they always go out. They always go to island. They always go to the beach. They always go to a very good place, mga hotel na pinupuntahan na every weekend, ganun sila. Ngayon, ang kasama niyan lagi, yung upline niya. Lagi silang nasa kliyente, lagi silang nagde-demo. Nagde-demo sila, pareho sila lalaki, pero nagde-demo sila ng napkin. nagde-demo sila ng mga pampabeauty ng mga kababaihan. So, na-neglect na halos nung upline ko yung pamilya niya na yung dati nilang ginagawa as family ay hindi na po yun
nangyayari ngayon kasi ang gusto niya, kumita ng kumita na lang. Kaya po sinasabi dito, no amount of success in business or in our workplace will compensate for our failure in the home. Yun po yung maganda po sa Rats to Riches kasi po tayo po dito, we joined together. Nagkakaisa po tayo kasama ng pamilya po natin. Sama-sama tayo na gumagawa po dito. Yung sinasabi ko nga po lagi sa ating pong orientation, na since single name policy lang po tayo, meron tayong opportunity na isama natin yung mga pamilya natin at sama-sama natin gawin to as a family business. Hindi po ikaw lang ang nagninegosyo at ikaw lang ang lumalabas. So if there's a need for us to talk to someone, kaibigan ng asawa natin, we can talk to them. Po ba? At sama-sama natin ginagawa itong bagay na to. Hmm. Dahil number one pa rin po talaga. Whatever things we do, number one pa rin po talaga ay ang pamilya po natin. We should always win our family. Okay po? Hmm. Yes po ba yun? Yes. So when marriage turns miserable, separation is not the answer. Okay po ba yun? Ang payo po ni Dolphy, ni Jan Puruntong sa kanyang mga anak, pagka kayo ay nag-away, maghiwalay kayo agad. Doon sa Jan and Marcia po ito. Pero ang ibig niya sabihin, yung lalaki pumunta sa kabilang kwarto, yung babae pumunta sa kabila, cool down muna kayo and then saka kayo magharap ulit at mag-usap. So, hindi yung total separation na maghihiwalay na talaga. Kundi magpalamig lang at mag-usap. Kasi po, importante po na whatever things na pagtalunan ng mag-asawa, at the end of the day, dapat po, bago sila mahiga sa kama, everything is settled na. Yes po? Yes. Okay. Instead, we need to work to make the marriage better because God is not glorified when husband and wife separate. Okay? The point of marriage as an institution may be more important than all the benefits both the mates may either get or not get from it. Successful marriage do not just happen. And sabi ko po, wala pong school para tayo po ay magkaroon ng degree para sa isang successful marriage. Tinatrabaho po yan ng mag-asawa along the way. It is the result of what mates are willing to put into the relationship. Call it ingredients of successful marriage. Ano po yon? Una, love. Number 2, understanding. Number 3, respect. Number 4, fidelity. Number 5, integrity. Number 6, trust. Number 7, communication. Number 8, passion. Number 9, sacrifice. Yan po yung mga ingredients po, ha. Okay? So, when the loving gets tough, the tough gets loving. Yan po. So, yan po yung mga ingredients of a happy marriage or ingredients of a successful marriage na kung titingnan po natin isa-isa, love, understanding, respect, fidelity, integrity, trust, communication, passion, sacrifice. Yan po ay hindi po ginagawa ng isa lang, kundi yan po ay ginagawa ng dalawa as one. Okay po? So even in doing business, let's do it as one. Alam niyo, marami po akong nakitang mga mag-asawa, may magkaiba sila ng negosyo eh. Kaya kung minsan yung si babae nasa trabaho pa, si lalaki nasa bahay na. Even in business hindi lang in employment. Minsan si baligtad naman, si babae nasa bahay na, si lalaki nasa labas pa. Pero kung gagawin po natin ng negosyo, both as one, as a couple, ang ganda po. Kami pong mag-asawa, as personal testimony, we've been married for
Ilan taon na nga ba? 20, 20, 29 years na po kaming kasal ng asawa ko. And kahit ngayon po, pag kami po ay umuwi sa Malabon, most of the time, ang tanong po ng mga relatives ko doon, nasan si Rachel? Ganun po lagi ang tanong. Hindi po sila sanay na ako po ay umuuwi o ako ay makikita na nag-iisa lang. Kahit saan po ako magpunta, alam po nila kaming mag-asawa ay intact lagi. Kami magkasama, lagi kami magkasama. At even in doing business, kahit po hindi pa itong Rads to Riches, we really do things together. Kagaya ng sinabi ko po nga sa inyo, ako po ay isang sepulturero. So, meron mga panahon na 3:00 ng madaling araw, nasa loob kami ng sementeryo. Kasama ko po siya. Magkasama namin ginagawa yung mga bagay-bagay na dapat gawin doon sa sementeryo. At we enjoy being together. Kahit hanggang sa ngayon po, for the past 29 years na magkasama po kami. If you may add 6 years of amin pong pagiging mag-boyfriend, so that's 35 years all together, that we still continue to enjoy being with one another. Kaya nga po ngayon, masaya may bahay ko kasi ipinasok ko siya dito sa Rads to Riches. Tapos ang kanya ay magbigay lang ng kliyente, I'm doing the talking. Ang kanya lang po magbigay lang yung mga kamag-anak niya, pinapakausap niya sa akin, pinapa-schedule niya sa akin. Pero lahat ako po yung nag-i-introduce. Pero kasama ko siya, at least siya yung nagbibigay ng mga kliyente po sa akin. So, let's enjoy po the company of our spouses. Siguro may mas matanda ang edad na magkasama kayo kaysa sa akin. Ako po ay 29 years lang sa kasalukuyan na kasal. Maaaring ilan sa inyo ay nasa more than 30 years nang magkakasama. And I salute Pastor Kino for finishing the race with his wife na hanggang talagang sa dulo ay tinupad nila yung kanilang vow sa Panginoon that till death do us part. Ayan. So with that po, I hope na while we do this business, we enjoy doing this together with our spouses. Kasi po, mas magiging successful po ang negosyo po natin if we are with our spouse. With that po, ay marami pong salamat sa inyo. Ulitin ko lang po, when the loving gets tough, the tough gets loving. Ang author po niyan is God, the author of marriage. God bless you po. Nandyan pa po ba kayo? Papas. O, Papas. Pasino. Thank you, Yes, pa. thank you po. Very good. God bless you po. Ang dami yung... Alin? My God. Papas. My God. Thank you, Pas Wilson, ha. Mama! Salamat po. Anyway, sige, connect natin Nawala lang si Pastor Kino. sa ginagawa natin. Actually, when you talk about marriage, you're talking about relationships, ano? But of course, the longest lasting relationships that we want to last is actually marriage. Pero the dynamics of a relationship, siyempre more or less pare-pareho lang yan. And one of the verses that always struck me when it comes to relationships, kasi kanina banggit ni Pastor Wilson na minsan yung babae, ibang ginagawa, lalaki ginagawa, di ba? And I advise single people, even my kids, to ask their manliligaw, never ask the wrong question pag may nagpo-propose sa'yo. Okay? Never ask the question, do you love me? Kasi siyempre pag tinanong mo yung lalaki, do you love me? Ano sasagot niya? Yes. Yes, di ba? Okay. Ang tanong mo sa kanya, where are you going? What is your vision? And I believe that every man na single owes it to the girl to tell her where she is going to bring the girl. Di ba?
Tama Okay? po. Kasi baka mamaya, gusto ng lalaki maging corporate housewife, yung babae, pero yung babae gusto pala maging housewife. Di ba? So, sabihin, dahil hindi pinag-usapan beforehand, di ba? So, gabi-gabi halos sa dinner table nag-aaway. So, which brings me to the verse that actually says no na what holds a marriage together is not actually love. It's actually this verse called Amos 3 verse 3. Amos 3:3. Ano sabi doon sa Amos 3:3? Can two walk together unless they what? Agree. Okay? So it's agreement. Can two walk together unless they agree? Kasi there will be times na hindi kayo magkakasundo on a certain issue. But again, yung meron na kayong strategy na whenever that happens, you have a dynamics that you follow so that both of you can agree on a certain outcome. 'Di ba? Kasi nga sabi nga ni Pastor Wilson, nasa una yung honeymoon stage, tapos transition stage, tapos ano na? Ano yung pangalawa ng reality stage, 'di ba? So, marriage is a long journey. So, sabihin, sabi nga doon that even men love your wives, di ba? As Christ loved the church. And then the wife should submit to her husband. So, isabihin, ang babae may vision din yan di ba? So, isabihin, when the wife submits to the husband, she will also submit her vision to her husband. Okay, so that's why it's important for the girl to know, where do you want to take me? Where are you going? I might not want to go there. Di ba? So, in the same thing in business, karamihan sa inyo, especially the pioneers, you went along with the vision that says, di ba, we are an anti-poverty company. Together, we will alleviate poverty in the Philippines, di ba? Especially for our kababayans. The reason that we are so strong every night, our relationships are very close, is because of Amos 3:3 that can two walk together unless we agree. All of us agree that poverty is a necessary enemy that we need to eradicate. Okay, so what holds relationships together, I believe, is agreement. The ability to agree, di ba? So yun lang gusto kong i-add doon para maiswak ko ng konti sa ano. Of course, the obvious reason is if you don't have a happy marriage or nambababae ka na lalaki ka, of course, that has negative repercussions, of course, di ba? Alright? Okay, si Approve. Pastor Kino. Hello. Oh, Gandang gabi. sige, ano ang yung mga feedback? Feedback. Kanina pa yun natin pinag-usapan yung feedback na yun Oo nga pala. Hanggang ngayon, feedback pa rin. Sa akin, simple lang. Wala pong perfect na marriage. Yep. Wala rin pong perfect na couple. Yep. Wala ding perfect na family. Aha. Lagi ko nga sinasabi,